Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 2 verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. John chapter 8 verse 32, makikilala ninyong katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tradition or transformation. At mapapansin niyo po, sa Pilipinas po, bagamat tayo mga relihiyosong tao, laganap pa rin ang krimen sa ating bansa. At isa tayo sa pinakakurap na bansa sa Asia. Bakit kaya? Kasi majority po ng mga Pilipino namumuhay tayo according doon sa tradition. Ano ba yung tradition, Pastor? Yung tradition po, yan po yung mga paniniwalang hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos. So marami sa atin, biktima po tayo ng maling paniniwala. Kaya nagiging mali po yung takbo ng ating buhay. Bakit ko po nasabi yan? Kasi ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 8 verse 32, kung malalaman natin ang katotohanan ang magpapalaya sa atin sa kapangyarihan ng kasalanan. At mapapansin niyo po dito sa 1 Peter chapter 2 verse 24, pinapakita po rito yung resulta po dapat sa buhay natin ng pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus. Ano po ang sabi diyan? Sa pagkamatay ng Panginoong Hesus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yung po dapat ang maging resulta ng ating buhay kung tayo'y nanalig sa Panginoong Hesus. Ang sabi po sa English Bible, malinaw nga po dyan, that we might die to sins and live for righteousness. So bakit ganon? Parang walang epekto yung kamatayan ng Panginoong Hesus sa buhay ng marami sa atin. Kasi nga po, ang dahilan ay yung mga tradisyon na akala natin tama pero hindi pala sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Kaya mapapansin niyo po, maging ang Panginoong Hesus, against po siya sa tradisyon. Makikita po ninyo sa Matthew chapter 15 verse 8, ang sabi niya, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Kasi pwedeng ang tao magpanggap at sinasabi niya na ako'y Kristiyano o binabanggit niya na ako'y na kay Kristo pero yung puso naman nila ay malayo sa Diyos. Yan po yung tinutukoy ng Panginoong Hesus dito. Sabi niya sa Matthew chapter 7 verse 13, "You nullify the word of God by your tradition." So ibig sabihin, pinapawalang bisa ninyo yung salita ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. In fact, dyan po galit na galit ang Panginoong Hesus kasi yung mga tao noong una, meron silang anyo ng kabanalan pero walang taglay na kapangyarihan. Kapangyarihang pagtagumpayan ang kasalanan. Kaya sila yung binabanggit doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 5. "Having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them." Sila pala yung tinutukoy dito ni Apostle Paul. At maging ang ating Panginoong Hesus, sabi niya sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24, "Yet a time is coming and now has come," sabi niya, "when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshiper the Father seeks." Kasi alam ng Panginoon, maraming sumasamba sa Diyos noon na hindi totoo sa kanilang puso. Wala sa katotohanan. Kaya sabi niya, darating ang panahon na maraming tao ang sasamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. At paano po magaganap yan sa buhay ng isang tao? Kapag ang isang tao po'y napalitan ang kanyang puso't espiritu ng isang bagong pagkatao. At alam niyo po, yun po ang pinapangaral natin, yung born again experience. Kasi maliban mabago talaga muna ang pagkatao natin, inside out, hindi talaga tayo totoong makasasamba
sa espiritu at sa katotohanan. Ano po? At ang tanging makapagbago lamang po sa kalagayan ng tao ay ang katotohanan. Kaya po sa inyo, dapat ang mahalaga sa atin ngayon ay yung katotohanan at hindi po yung tradisyon. Kasi yung tradisyon, isang linggong pagbabago lang yan eh. Pagkatapos po niyan, bumabalik din tayo sa lumang buhay. Kaya sawang-sawa na tayo doon sa ganong klase po ng religiosity, no? Pang isang lingguhan lang. Ang hinahangad po dapat natin sa buhay na ito ay yung permanenteng pagbabago. Ano po? At ano po ang resulta ng tradisyon o ng maling paniniwala sa buhay ng tao? No? Unang-una po yung empty religiosity. O nagsisimba ka nga pero wala namang pagbabagong nagaganap sa iyong buhay. Wala kang kapangyarihan laban sa kasalanan. Ano po? At walang pagbabagong nagaganap na totoo sa iyong buhay. Kaya kung ako po'y tatanungin ninyo, mas pipiliin ko pong katotohanan kaysa sa tradisyon. Kasi pag natagpuan mo katotohanan, kapatid, the truth will set you free. At ang solusyon ng Panginoon sa buhay ng tao ay hindi lamang temporaring pagbabago, kundi permanenteng pagbabago sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi at kapanganakang muli. Kaya dito maintindihan natin, tama si Pedro ano po, na yung dahilan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus ay para pawiin yung kasalanan sa buhay ng tao. At ang resulta dapat makita natin sa ating buhay na sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus, tayo'y dapat nang mamatay sa ating mga kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung hindi po, ay lip service lamang po yung ating Christianity. Puro lamang tayo salita at hindi makikita sa ating buhay yung resulta ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ba ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7 verse 20, "By their fruits you shall know them." Makikilala nyo yung mga bulaang propeta sa pamamagitan ng kanilang buhay. Ayaw po natin ng ganoon. Gusto natin makita sa ating buhay yung ating pinaniniwalaan. Kasi pagka tayo po ay talagang naka-encounter ng katotohanan sa ating buhay, ang magiging resulta po niyan ay genuine transformation. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.